Magandang araw mga boss. Una sa lahat, maraming salamat sa Diyos at medyo tumila na itong ulan. Ayaw ko sanang gumawa mga boss dahil nga sa pabugso-bugso itong malakas na ulan. Kaya lang, hindi ko naman mahindihan itong customer na babae. Unang-una sa lahat, sa Cavite pa daw siya uuwi at meron daw maingay dito sa kanang gulong niya. Kaya pumasok sa isip ko, baka masiraan pa siya sa daan. Kaya nga kung makikita nyo, chine-check up ko na yan. Narinig niyo mga boss, may kumakalog dito sa gulong niya. Ang naging diagnose ko dyan, yung wheel bearing niya dito sa hub. Buti na lang, hindi na rin pinilit ni customer na itakbo itong sasakyan niya kasi pwedeng mag-stack up yan. O kaya naman lumala yung sira dahil nga sa pag nabasag na yung bearing, tatabingin na siyempre yung ikot niyan, maapektuhan na itong rotor disc. Kaya lalong mapapalaki yung gastos ni customer at pwede ring matigil siya sa daan, ma-wrecker naman itong sasakyan niya. Ilapit ko muna itong camera mga boss, ipoposisyon ko na yan, tapos balik na ako sa trabaho. Dahil nga sa wheel bearing ang problema nito, kailangan kong tanggalin itong buong steering knuckle niya. Una, tanggalin ko muna itong cutter pin dito sa nut ng tie rod. Yan, natanggal ko na. Luluwagan ko naman itong nut dito sa tie rod gamit yung socket wrench sa number 17. Pero wag mo munang tanggalin itong nut mga boss. Gagamit ka dyan ng ball hammer. Kailangan paluin mo itong steering knuckle niya. Pag nakalugyan, bibitaw ngayon itong tie rod dito sa steering knuckle mo. Ayan mga boss, kung makita nyo, di ba, bumitaw na siya pagpalo ko nitong ball hammer. Pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin itong nut para may disconnect mo na itong tie rod dito sa steering knuckle. Tapos, lipat ka naman dito sa brake caliper. Gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 14 para matanggal mo yung dalawang bolt dito sa brake caliper. Ayan yung sa taas mga boss, yung bolt. Tapos dito naman sa baba, ganun din. Tatanggalin mo rin yung isa pang bolt dyan na number 14. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung dalawang bolt na number 14 dito sa brake caliper. Pwede mo na ngayon iangat itong brake caliper dahan-dahan. Tapos ipatong mo yan dito sa upper arm suspension mo. Tapos dito ka naman sa brake caliper holder mo. Meron yan dalawang bolt na number 17. Tanggalin mo yan para matanggal mong tuluyan itong brake caliper holder mo dito sa rotor disc. Ayan mga boss. Tapos isunod mo na rin tanggalin itong rotor disc mo. Ayan. Kung mapapansin nyo mga boss, yung cover dito sa wheel hub bearing niya natanggal. Kaya ang possible na pagkasira nito, pinasok ng tubig yung wheel bearing niya, kaya nabasag itong bearing. Ikutin ko itong hub mga boss. Yan o. Yan na yun. Parang na yan, padurog na. Kaya pala may sinasabi si customer sa akin na parang magaspang daw yung ikot ng gulong niya dito sa passenger side. Tanggalin ko na itong cutter pin dito sa ball joint. Gagamit kayo dyan mga boss ng plier. Ituto ko itong camera mga boss para makita nyo. Ayan yung cutter pin na tatanggalin ko dito sa nut ng ball joint. Ayan kung makikita nyo. Tapos gamit ka ng box wrench sa number 19. Luwagan mo ngayon yung nut dito sa ball joint. Pag naluwagan mo na itong nut, gagamit ka ngayon dyan ng ball hammer. Papaluin mo ulit itong steering knuckle niya. Ayan mga boss. Pag nakalugyan, bibitaw na itong upper ball joint mo. Ayan, bumitaw na siya, di ba? Dito ka naman ngayon sa lower ball joint mo. Gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 19. Meron ka dyan tatanggalin na dalawang bolt. Ayan mga boss, natanggal ko na. Pihitin ko itong steering knuckle. Ito naman yung isa pang bolt na number 19. Kung makikita nyo, tatanggalin ko rin yan. Tapos dito sa kabilang side, isunod ko naman sa tatanggalin dyan yung ABS sensor nya. Gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench sa number 10 para matanggal mo itong bolt dito sa sensor ng ABS. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 12 para matanggal mo naman yung holder wire nitong ABS sensor mo. Ayan mga boss, natanggal ko na yung number 12 na bolt. Tapos dito naman sa sensor ng ABS mo, pihit-pihitin mo yan. Tapos dahan-dahan mo siyang iaangat. Medyo masigip lang yan mga boss dahil nga sa meron siyang rubber na o-ring. Pero may aangat mo yan. Ayan, tanggal na oh. Tapos itabi mo lang siya ng maayos na hindi siya madadamage. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong nut dito sa ball joint para tuluyan mo nang matanggal itong steering knuckle niya kasama yung wheel hub bearing. Ayan na siya mga boss. Pag inikot mo itong hub niya, makakarinig ka dyan ng ingay. Pero ang possible niyan kaya nasira itong wheel bearing dahil nga dito sa wala na siyang cover, pinasok ng tubig. Kaya pag ganyan, dadalhin nyo yun sa machine shop, ipapa-press out nyo yung lumang bearing niya or yung nabasag na bearing. Alam nyo mga boss, kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, tapos marunong lang naman kayo magtanggal nitong steering knuckle niya kasama yung hub, madali lang naman yan. Basta sisiguraduhin nyo lang na kapag nag-check up kayo ng gulong nyo, tapos napatunayan nyo na yung pinanggagalingan ng kalog ay dito sa wheel bearing niya, o kaya nagkakaroon siya ng ugong,
Kayang-kaya nyo na yan kung ganitong klase yung sasakyan nyo. Sa pagtanggal naman itong steering knuckle mo, basta't matandaan mo lang kung saan mo tinanggal yung mga tornilyo. Unang-una, magkakaiba naman sila ng size, hindi ka rin maliligaw. Tapos pag natanggal na ng machine shop yung wheel bearing na nabasag, dali mo sa auto supply. Ayan yung pinaka-sample mo. Tapos balik ka ulit dito sa machine shop, ipakabit mo na yan. O di ba? Ganun lang naman siya kadali kung sakaling mangyari sa iyo yung ganitong sitwasyon na nabasagan ka ng bearing o kaya nagkaroon ng ugong yung gulong mo habang tumatakbo ka at positibo mo na dito galing sa wheel bearing yung problema, ganyan lang ang gagawin mo. Siya nga pala mga boss, shoutout muna tayo kay Julmar Macmac Alaroso ng Lucio Pet Shop sa bayan ng Marikina. Ingat ka palagi boss, salamat. At isa pa mga boss, kung ikaw mismo yung gagawa ng sasakyan mo, unang-una syempre makakatipid ka, wala kang babayarang labor. Paano mo naman masisigurado na tama yung pagkakagawa sa machine shop? Syempre naman, unang-una pag inikot mo yung hub mo, dapat swabe yun, wala siyang sabit, freewheeling siya kumbaga, pero mapapansin mo yung pagkaka-freewheeling niya, medyo parang pigil na yung ikot nun. Kasi nga, bago yung wheel bearing, ayun ang palatandaan na ayos yung pagkakagawa ng bearing mo, yung pagkakapalit nila or pagkakapress. At isa pa, pag maliit lang naman yung establishment, hindi ka naman kakabahan dahil nakikita mo kung paano ginagawa yung wheel bearing mo, kung paano siya pinapalitan. Siyempre mga boss, dahil sa okay na itong pagkabit ng bearing, bumili na rin ako ng bagong cap dito sa wheel hub niya. Napaka-importante kasi yan mga boss para hindi pasukin ng tubig itong wheel bearing mo. Ito mga boss, pihitin ko itong bearing niya. Ayan, ganyan lang. Pag isput ang pihit mo ng bearing, okay na yan. Dito ka naman ngayon sa backplate. Pag may tupi, ayusin mo. Actually, itong tupi ng backplate, hindi naman sa masishop galing yan Dito yan kay customer Kaya lang, importante din na ayusin mo yan para pag inikot mo itong rotor disc, wala sang sabit. At dahil sa naiposisyon mo na itong steering knuckle, ilagay mo na yung nut dito sa upper ball joint. Tapos dito naman sa lower ball joint, iayos mong maigo yung pagkakasentro mo niyan dito sa steering knuckle mo, tsaka mo ilagay itong bolt na number 19, kabilaan yan mga boss. Pag naipakapit mo na yung dalawang bolt na number 19, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 19 para maifinal mo na yung higpit dito sa dalawang bolt ng lower ball joint mo. Pag okay na yung pagkakahigpit mo, dito ka naman ngayon sa upper ball joint. Number 19 din mga boss yung gagamitin mong socket wrench dyan. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo, tsaka mo ngayon ilagay itong cutter pin nya. Importante na meron niyang cutter pin mga boss para yung nut dito sa ball joint hindi siya lumuwag. Alam nyo mga boss, medyo binibilisan ko na itong paggawa ko dito sa sasakyan ni customer, pero maayos na pagbilis na paggawa, hindi yung bara-bara dahil nga sa dumidilim na naman. Kung makikita nyo nga, naka-raincoat ako After ko mapunasan itong rotor disc, ikutin ko yan para sigurado ako na pag pinihit ko itong rotor disc, hindi siya sasayad dito sa backplate. At dahil sa okay naman mga boss, wala siyang sabit, pwede ko na ngayon ilagay itong brake caliper holder. I-position ko muna itong camera mga boss, tapos ilagay ko na itong bolt na number 17. Ipapakapit ko na yan dito sa brake caliper holder nya. Ayan yung sa taas kung makikita nyo. Pag kumapit na yan, dito naman sa baba, ayan. Pag sure na yung kapit ng dalawang bolt mga boss, gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 17. I-final mo na yung higpit dyan. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo para hindi siya lumuwag. Tapos, linisin ko muna itong brake pad bago ko yan ilagay dito sa brake caliper holder. Tandaan nyo mga boss, every time na gagawa kayo at nakalas nyo naman na itong brake caliper, idamay nyo na sa lilinisin itong brake pad. Malaking bagay kasi yun para hindi kayong kakarinig ng mga sipol o kaya hindi ma-damage itong rotor nyo. Kailangan kasi matanggal nyo yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Malaking tulong yung mga boss para hindi kayo makarinig na kahit anong ingay kapag nagpepreno kayo. Nakita nyo naman kuminis na yung brake pad. Siguro naman sa pagkabit ng brake pad mga boss, alam nyo na yung tinuturo ko. O sa baba, itatapat mo lang yan sa guide nya. Sa taas, ganun din. Pag naitapat mo na itong brake pad, tsaka mo ngayon itutulak yan. O kabit na. Ganun lang siya kadali. At pag okay na yung pagkakalapat mo ng brake pad, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Iayos mo yung pagkakalapat niyan. Pag okay na, tsaka mo ngayon ilagay itong dalawang bolt nya na number 14. Pakapit mo na ng maayos yan sa thread nya, tsaka mo ngayon gamitan yan ng socket wrench sa number 14 para ma-final mo na yung higpit dito sa dalawang bolt ng brake caliper mo. Tapos dito ka naman ngayon sa kabilang side ng rotor disc mo, bago mo ilagay itong sensor, punasan mo muna yan ng malinis na basahan. Ayan mga boss, ingatan mo lang siya, tapos pwede mo na ngayon ibalik yan dito sa steering knuckle mo. Pag okay na, ilagay mo na yung bolt na number 10, ipakapit mo na yun sa thread nya, tsaka mo ngayon siya higpitan. Pag okay na yung pagkakahigpit mo, ilagay mo naman na yung bolt dito sa
holder ng wire ng ABS mo. Ayan mga boss, number 12 yung bolt na yan. Pag naipakapit mo na rin yan sa trig niya, gamitan mo na rin yan ng socket wrench na number 12. I-final mo na rin yung higpit. Tapos, dito ka na ngayon sa tie rod mo at steering knuckle. I-connect mo na yan sila. Tsaka mo ngayon ilagay na yung nut niyan na number 17. Ipakapit mo na rin yan sa trig niya. Tsaka mo ngayon higpitan yan gamit yung socket wrench mo naman na number 17. Kung okay na yung pagkakahigpit mo sa nut, syempre naman wag mong kalimutang ilagay yung cutter pin niyan para sigurado ka na itong nut hindi siya luluwag. Pag okay na, mag-another check up ka ulit. Ikutin mo itong rotor mo, tingnan mo kung may sumasayad. Pag okay naman, wala siya, kalugin mo itong rotor disc mo. Pag okay pa rin, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. At pag inilagay mo naman itong gulong mo, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo ng mga nut niyan para sa bandang huli hindi ka magkaroon ng problema. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kita nyo, nag-another check up pa rin ako kahit na nagawa ko na yan. Ganun dapat pag kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo. Ipatest ko na yan kay customer. Wala nang sumasayad? Wala naman? Sigurado ka? Okay na yan. Salamat sa panonood.